Napatingin si Bianca sa pinto nang pumasok si Primo kasama si Amara. "Hello, Bianca?" Bati ni Amara. "Hi." Matamlay na bati ng dalaga. "Maupo ka ho, tita." Magalang na sabi ni Primo kaya umupo si Amara sa couch. "Napadalaw ho kayo." "Nabasa ko ng proposal ninyo," sabi ni Amara. "Nakausap ko na rin si Simon tungkol dito at okay siya nang mag-invest sa project ninyo." "About sa project po," sabat ni Bianca. "Pasensya na, hindi ako nag-isip kahapon bago sumugod sa inyo." Kung hindi lang dahil kay Annie, malamang ay natutuwa pa siya. Pero paano kung dahil kay Annie kaya pumayag ang mga ito? "Sorry po pero hindi ko po matatanggap." Paumanhin ni Primo na ikinagulat ni Amara. "Iho, walang problema sa amin." "Tita, let me solve my problem ho. Gusto ko pong maayos tong problema ko nang walang tulong mula sa parents o kaibigan ng mga magulang ko." "Pero iho..." "Don't worry tita, kapag hindi ko na talaga kaya, hingi ako ng tulong sa inyo." "Men's pride," ani ni Amara. "Just contact me kapag kailangan mong tulong." Napasulyap siya sa anak. Himala at tahimik ata ito ngayon. "Bianca, may time ka ba ngayon, iha? Tara, milk tea muna tayo." Hindi pa po break time eh." Sagot ng dalaga. "You can go with her. Di naman tayo busy." Sabat ni Primo. "Okay." Pagpayag ni Bianca saka tumayo. Obvious naman na gusto siyang paalisin ni Primo. Sa pinakamalapit na tea house sila tumungo. "May problema ka ba, iha?" Tanong ni Amara habang hinihintay ang order nila. "Wala ho." "Come on, you can tell me. Alam mo namang parang anak na kita." Sabi ni Amara. Hindi ho ba magsiselos si Annie?" Ngumiti si Amara. "Hindi naman. Naunawaan niya at gusto nga niya ng may kapatid." Tita, may relasyon ho bang anak ninyo at si Primo?" Diretsahang tanong ng dalaga at kinuha ang milk tea ng ilapag ng waiter. "What do you mean?" "Curious lang ho." Sagot ni Bianca. "Sa pagkakaalam ko, wala naman. Minsan lang umuwi ng Pilipinas si Annie at wala siyang matandaang nakikita sila ni Primo. Kung magkasalubong man ang landas nila ay madalang lang. Mas madalas na sa birthday party ni Trina nagkikita ang dalawa pero hindi naman nag-uusap." "Bakit mo natanong?" "Kung sakali ho ba, gusto mong magkatuluyan ng dalawa?" Usisa ni Bianca kaya mas nagtaka na ang ginang. "Tell me, ano bang gusto mong palabasin, Bianca?" Pumuntong hininga muna ang dalaga saka sinagot si Amara. "Gusto ho ni Primo si Annie." "Gusto niya?" Hindi makapaniwalang tanong ni Amara. "Paano mo nasabi?" "Narinig ko ho." Sagot ng dalaga. "Sinabi niyang mahal niya si Annie." "Paano ka nakasiguro?" "I asked him kung mahal niya ako at sumagot siya na mahal niya ako, but he mentioned Annie." Sumbong niya kaya napanganga si Amara. "Sinasabi ko ho ito dahil ikaw ang ina ni Annie. So, anong gusto mong mangyari?" "Si Primo, maraming babaeng nalilink sa kanya. Nandyan pa si Dayan. Gusto ko lang humalaman mo na may relasyon kami ni Primo." "Alam ko. Okay lang ho ba sa'yo na magkarelasyon ng anak ninyo sa lalaking pumapatol sa sekretary niya?" "Desisyon na ninyo yun, kaya ayokong makialam." Sagot ni Amara. "May nangyari na sa amin ni Primo." Diretsahang wika ni Bianca kaya napanganga si Amara. "Ulitin mo ngang sinabi mo?" Parang zombie na wika ng ginang. "Ayaw ko hong habang magkasama kami pangalan ng anak niyo naririnig ko at iniisip niya." Prangkang sabi ni Bianca. "Masakit ho sa akin yun kaya kung maaari, huwag yun ho sanang ipaglapit ang anak mo kay Primo kung ayaw mong masirang pangalan niya." Napanood niya ito noon sa TV. Kung gusto niyang mapasa kanya si Primo at hindi ito maagaw ng iba, mas mainam na tututo lang ina ni Annie sa relasyon ng dalawa. Bahala na kung masira ang dignidad niya sa harap ni Amara basta maging kakampi niya ito. Teka, sabi ni Amara na nahihirapang huminga. "Are you sure na may nangyari na sa inyo?" "Yes po. Ilang beses na po." Pag-amin ng dalaga. Napansin niyang namumutla ang kaharap niya kaya pinaypayan niya ito. "Okay lang ho ba kayo, tita?"
Your dad will gonna hurt you. Gigil na sabi ni Amara sabay kuyom ng kamao. Don't worry, hindi pa naman ho alam ng parents ko at wala ho akong balak na ipaalam sa kanila dahil nasa abroad po sila. Napahilot naman sa sentido si Amara nang makaramdam ng pagkahilo. I'm gonna die. Mahinang usal ni Amara. Ha? Tita! No, please, kailangan pa kita. Balik lang ako sa opisina. Paalam ni Amara at iniwan si Bianca para kausapin si Primo. Tita, si Bianca ho? Tanong ni Primo na lalabas na sana pero pumasok si Amara. Isang malakas na sampal ang iginawad ng ginang kay Primo. Napahawak siya sa kanang pisngi nang sampalin siya ni Amara. Alam mo ba kung ano ginawa mo, Primo? Sinira mong tiwala namin. Baka gusto mong madamay ang pamilya mo. Seryoso ako kay Annie. Mahinang sagot ng binata na hindi na kailangang hulaan kung ano ang ibig sabihin ng kaharap. Dapat lang. Sigaw ni Amara sa galit. Anong plano mo? Kapag matapos ang lahat, papakasalan ko ang anak ninyo. Sagot niya. Oras na malaman to ni Simon. Malalagot ka talaga. I'm sorry ho, tita. Nahihiyang paumanhin ni Primo. Pero wala ho akong ibang babae kundi ang anak ng ninyo. Pinagkatiwala namin si Annie sa'yo. Pero bakit ganun ang ginawa mo? Hindi ko rin ho inaasahan na mauuwi kami sa ganito. Pero mahal ko pong anak ninyo. Aasa ko sa mga salita mo, Primo. Galit na sabi ni Amara at lumabas kaya nangihinan na paupo si Primo sa silya. Si Tita Amara? Tanong ni Bianca nang pumasok. Inamin mo ba sa kanya na may nangyari na sa atin? Tanong ng binata. Bakit? Nahiya ka na malaman na supposed to be mother-in-law mo na may iba kang babae? Umuusok na ang ilong niya sa galit. Nagsiselos ka? Tumayo siya at nilapitan ng dalaga. For what? Kung gusto mo si Annie, wala akong pakialam. Mahal kita. Wika ni Primo at hinawakan sa magkabilang kamay ang dalaga. Just give me time. Iba ang gusto mo. Ikaw ang mahal ko. Trust me. Seryosong sabi ni Primo kaya sinalubong ni Bianca ang mga mata niya. Mahal mo ba ako? Paano mo natanong yan? Inaibigay ko na nga lahat sa'yo. Sabi ni Bianca. Baka napilitan ka lang. Iniyakap ni Bianca ang mga kamay sa liig ng binata. Sige at papalagpasin niya muna ang nangyari kagabi. Tama si Trina. Siya ang nandito at may panahon pa siya para mapasa kanya si Primo. Mahal kita. At pangako, hindi ko hahayaang may sisira sa ating dalawa. Pangako niya. Silly. Ani Primo na kinurot ang kanang pisngi ng dalaga sa kabinuhat ito at pinaupo sa mesa. Promise me, pakasalan mo ko. Propose ka muna. Nakangiting sabi ng dalaga. Huwag mo akong pangunahan. Nakangiting sabi ni Primo at yumuko sa kadinampian ng halik ang mga labi ng dalaga. Boss, ang dilim naman dito sa opisina. Balik lang ako kapag maliwanag na. Ila kong pinto, boss ha. Baka may pumasok na langaw. Sabi ni Diego na mabilis ding lumabas. Alis na. Ani Bianca sabay tulak sa dibdib ni Primo pero nahuli ng binata ang kamay niya. Mamaya na. Break time muna. Sagot niya at hinalikang muli ang dalaga. Pupunta ka ba sa birthday ni Trina next week? Tanong ni Bianca. Oo. Marami bang media? Tanong ng dalaga. Siyempre at mayaman si Trina kaya panigurado ay ibabalita siya. Don't worry, wala. Hindi sila nagpapamedya at nagpo-post ng pictures. Palaging limited ang bisita nila at family lang talaga so walang lumalabas na litrato. Sagot ni Primo. Para rin sa seguridad ng lahat. Kahit nga sa school ay nananatiling ordinaryong tao si Trina at magsasabi lang ito ng pagkatao kapag may magtatanong. Ganun ba? Mabuti naman. Si Annie, for sure pupunta siya. Annie ni Bianca. Siguro. Sagot ng binata. Wala ka bang contact sa kanya? Hindi kami close. Pero mahal mo siya. My gosh, Bianca. Huwag na nating pag-usapan para hindi masirang araw natin, okay? Diligan mo na lang ang halaman ko. Sabi ng dalaga dahil ilang araw nang walang tubig ang orchids. Which one? Anong which one? Wala ako sa mood. Sabi ni Bianca na inirapan ng binata. Hey, kaninang umaga ka lang ah. Hey,
Kaya nung umaga ka lang ha. Dalawang orchids dito kaya which one ang didiligan ko? Itong nasa table ko o yung nasa table mo? Siyempre, dalawa. Sagot ni Bianca na inirapan ng binata kaya tumayo si Primo at kinuha ang orchids at diniligan sa CR tapos inilagay muna sa bintana para maarawan. Boss, nakangiting bati ni Diego nang pumasok. May kailangan ka? Nasa labas si Enzo. Gusto ko nila makausap. Wala silang appointment. Mahalaga raw. Kausapin mo na. Sabi ni Bianca. Hayaan mo sila maghintay. 15 minutes. Sagot ni Primo. Okay, boss. Diego. Tawag niya ng palabas na sana ang assistant. Boss, sa susunod na papasok ka kapag break time, babawasan kong sahod mo. Seryosong sabi ni Primo kaya napanganga si Diego. Paano ko malalaman na break time ninyo ni ma'am? Magalang na tanong ni Diego. Anong oras, boss? Kapag gumatok ka ng 3 beses at walang bumubukas, hintayin mong pagbuksan ka namin, ha? Ayos, boss. Pero para sure ho tayo, mag-lock na lang din kayo ng pinto. Sabi ni Diego at lumabas na. Grabe ka naman sa makabawas ng sahod. Ani ni Bianca. Gusto mo ba kaltasan din kita? Okay lang. Kukuha na lang ako ng pera sa bulsa mo. Ani ni Bianca kaya napailing na lamang ang binata. Tara na, kausapin na natin si Enzo. Pumayag ka na kasi sa gusto niya. Pangungumbinsi ng dalaga. Depende sa usapan mamaya. Huwag kang excited na makatrabaho siya. Hindi kita ibibigay sa kanya. Wow, possessive. Nakangiting sabi ni Bianca. Tara na. Yaya ni Primo kaya sumunod na ang dalaga sa kanya. Primo, ipupuntahan ka? Tanong ni Dayan. May meeting ako. Walang kabuhay-buhay na sagot ng binata. Kay Mr. Domingo ba? Ako nang sasama. For sure mas. Si Bianca sekretary ko at hindi mo trabaho yun. Go back to your work. Saad ng binata na ikinagulat ni Dayan. Huwag mong sabihin na sa talino mong yan, nadala ka ni Bianca. Mind your own business, Dayan. Sabi ni Primo na walang ganang patulan ang kababata. Hibang ka na, Primo. Pinaibig ka niya. Darating ang araw na siyang papabagsak sa'yo. Taas noong sabi ng dalaga. Handa na ako sa araw na yun. Sagot ni Primo na tiningnan ng mga empleyado. Bumalik kayo sa trabaho. Huwag ninyong sayangin ang pinapasahod ko para makichismis. Takot na nagsibalikan naman ang mga empleyado niya. Tara na, Bianca. Bye, Dayan. Nakangiting paalam ni Bianca sa kanginitian si Dayan kaya nanginginig sa galit ang huli. Morning, Mr. Madrigal. Bati ni Enzo na tumayo nung pumasok si Primo sa meeting room. Hello, Bianca. Hi, Sir Enzo. Magalang na bati ng dalaga. Ba't ka nandito? Galit na tanong ni Jason nang pumasok si Diego. Opisina namin to. Sagot ni Diego na nakipaghamunan ng tingin kay Jason. Kung wala lang ang boss nila, baka kanina pa sila nagsuntukan. Lumabas ka na muna, Diego. Andito naman si Bianca. Pero boss, don't worry, Diego. Hindi ko pa sasaktan ng boss mo. Nakangising sabi ni Enzo. Ano? Labas na. Nakangising sabi ni Jason. Diego, it's okay. May pakiusap na sabi ni Bianca. Babantayan kita. Pagbabantayan ni Diego kay Jason. Matapang ng bodyguard mo. Ani ni Enzo. Kailangan, dahil yun ang trabaho niya. Pagtatanggol naman ni Primo. Pakisaway rin ang assistant mo. Shall we start? Tanong ni Enzo at kinuha ang laptop. Nabasa kong soft copy na pinadala ni Bianca. Dahil maliit na kumpanya ka lang, tutulungan kita at bababaan ko rin ang shares ko sa 15%. Is that fair enough? Bakit gusto mo akong tulungan? Seryosong tanong ni Primo. Dahil gusto ko makipag-compete sa mga cruise. Balita ko, mas nauna kayo mag-approach sa akin kaya sa kanila kaya I assume na first choice mo kami. Sagot ni Enzo. Kung ano man ang rason mo, it's okay as long as the business to. Bakit pakiramdam ko nakikipag-compete ka sa mga cruise? Wika ni Primo. Exactly. Ani naman ni Enzo. Hindi nalingid sa kalaman ng lahat na silang matinik naming kalaban. Family friends kami, Enzo, baka nakakalimutan mo. Business is business. Pagdating sa pera at kapangyarihan, walang pamilya o kakilala. Seryosong sabi ni Enzo. Nakikinig lang si Bianca sa sandaling iyon. Pinag-aralan din niya ang bawat galaw at pananalita ni Enzo.
Napasulyap siya kay Jason na inayos ang necktie at isa-isang ibinaba ang mga daliri hanggang sa pinakadulo ng necktie nito para mawala ang gusot. Kapag kuway, kinuha nito ang folder na dala nila at binuklat sa ikalawang pahina, pero agad naman na isinara. In fairness, may itsura si Jason at maayos tingnan. Malamang malaki ang sahod nito dahil sa sama ng gawain. Masaya ho kami na hindi kayo matutuloy sa pakikipagnegosasyon kay Mr. Cruz. Ito ang revised proposal na ininda namin, sabi ni Jason at inabot kay Primo pero kinuha iyon ni Bianca. I'll keep it. Nakangiting sabi ng dalaga. I really like your secretary. Wika naman ni Enzo. Kung meron man akong kinaingitan sa'yo, siya yun. Sorry to disappoint you, but she's not just my secretary. She's my woman. Seryosong wika ni Primo. I'll see kung hanggang kailan mo siya kayang hawakan. Makahulugang sabi ni Enzo. I have freedom. At hindi ako nagpapatali kanino man. Seryoso na saad ni Bianca. Glad to hear that, Bianca. Kalmado na saad ni Enzo. We're done. Iko-contact lang namin kayo kung kailan tayo magpipirmahan ng kontrata. Sabi ni Primo, kaya tumayo na sina Jason at lumabas. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.